Okay. Welcome uli. Bali, ito yung part 2 ng video, paano gumawa ng personal website using free tools. Now, ito yung nagawa natin website nung huli. Yan. Bali, portfolio website siya. Okay naman siya, nga lang kailangan niya ng ma-edit. Kailangan baguhin yung mga ibang ano niya, ibang mga links, ibang mga layout, gano'n. Now, ang unang-una natin kailangan gawin ay yung tool paano siya i-edit. So, ang gagamitin natin pang-edit nitong website ay sa Google Anti-Gravity uli. So, punta ka lang sa browser, type mo Google Anti-Gravity. Then, i-click mo yung unang search result, yung Google Anti-Gravity. Then, pag-click mo siya, dadalhin ka niya rin sa website ng Google Anti-Gravity. I-click mo lang yung products, then punta ka sa Anti-Gravity CLI. Now, yung mga nanonood nung nakaraang video, siyempre ginamit natin yung Google Anti-Gravity IDE. Na pagkakaiba ng sa CLI, yung CLI kasi siya yung terminal base or ibig sabihin parang ano siya, MS-DOS style na pag-edit. Na-edit mo mismo yung mga files directly. Ang ano lang niya, kaibahan lang niya, mas mabilis siya at hindi siya masyadong intensive sa mga resources. Yung na 'tong Anti-Gravity CLI, then click mo 'tong install. Then once mo click yung install, pwede mo siyang install by Windows PowerShell. Eto. Copy mo lang 'tong command na 'to, then punta ka sa search bar, type mo Windows PowerShell. Yan, Windows PowerShell. Yan, click mo lang siya. Then maglo-load siya. Wait mo lang mag-load yung Windows PowerShell. Make sure lang na na-copy mo yung command na nandun sa website. Then, copy paste mo lang siya, Control V. Yan. Then hit enter. Now, mag-install siya. Yan. Since na-install ko na yung Anti-Gravity CLI dito sa computer ko, ito yung message niya. So, ignore lang natin yun. After mo install, na-complete na installation niya, i-X mo lang yung Windows PowerShell. After mo i-exit, click mo ulit yung start bar, then click mo ulit yung Windows PowerShell. Itong gagawin natin, i-verify natin kung na-install siya ng tama para mag-work siya. Type mo lang dito sa command prompt ay AGY-version. Enter. And wait lang. Pag may lumabas diyan na version number, okay yung installation mo. Yan. Yan, lumabas siya 1.0.7. Okay na yung installation mo ng Anti-Gravity CLI. Now, pagka okay na, X mo lang ulit yung window na to. Then, gawin mo, punta ka dun sa folder na ginawa mong website. Yung project folder nung ginawa mo na website. Ito yung ginawa natin na website. Ito yung project folder niya. Then right-click ka sa loob. Open ka ng terminal. Then, type mo lang AGY. Yan yung command para mag-launch yung Anti-Gravity CLI dun sa folder na yun. Hit mo lang yung enter. Then, wait mo siyang mag-load. Yan. Yan, naglo-load na siya.
enter mo lang. Pag nag-ask siya ng ano, eto, enter mo lang. Yan, para ma-confirm. Yan, okay na siya. Bali, pwede ka na mag-edit ng website. Okay na. Nag-open na yung anti-gravity CLI. So, pwede ka na mag-edit ngayon. Ang unang pwede mong i-edit, itong navigation bar. Bali, meron siya dito link na button, link din na link. So, hindi siya, parang hindi siya naaayon dun sa navigation bar. So, pwede natin tanggalin. Command mo lang yung sa CLI na please remove the LinkedIn button on the navigation bar. Hit mo lang enter, then check niya yan. Titignan niya yung navigation bar, then hahanapin niya yung button na LinkedIn, then i-remove niya. May visual ano siya na ano, pinapakita na nagwo-work siya. English directory. Okay. Okay. Hanap niya na to, ini-inspect niya yung ano, yung buong homepage. Kung ano yung dinidescribe ko. Basta na-identify niya yun, buburahin niya na yun. Uh, and I will remove, and nakalagay niya yung, I will remove the LinkedIn button from the navigation bar. Lahat ng pages na nandun yung LinkedIn button, i-remove niya. Then mag-refresh yung website, nawala na siya. Ayan. Okay, check mo lang yung one. Okay, refresh mo lang yung website. Okay, wala na siya. Tapos, isa mo pang pwedeng gawin, baguhin itong hover effect sa navigation bar. Okay. Sabihin mo lang sa terminal, please make the navigation bar buttons more pronounced on mouse hover. Hover, okay. Enter mo lang yan. Nababaguhin niya na yung button animations pag nag-hover ka ng mouse dun sa mga buttons. Next na babaguhin naman natin yung logo. Okay, so para sa logo, pwede tayong gumamit ng ibang AI. Gawin na ng ChatGPT. Okay, sabihin natin, click mo muna ito. Yan, create an image. Yan. Tapos na-attach. Ay, dito. Okay, value. Click mo lang dito. Create for me a logo for a portfolio website and using by coding tools. Please make a logo with by coding symbol or combinations of coding
symbols, and speed of design. Okay. Tignan lang natin kung ano magagawa niya, ha? Okay. Zero images. So, gamit tayo ibang ano, ibang tool. Pwede natin gamitin na tool ay Gemini. Since out of tayo ng 5 sa paggawa ng free na images, punta tayo ng Google Gemini. Okay. Yun lang yan. So, sa Google Gemini, then, bago na interface nila. So, yun siya. Ayan. Create an image, then i-paste mo yung prompt kanina. Then, just wait. Okay. Balik tayo sa anti-gravity. Okay. Nabago niya na. So, balik tayo dito. Then, refresh natin. Siyang ganang binago. Okay. Hindi na-vote yung kanina. So, ang gagawin natin ay give each button a blue digital colored box when on mouse hover by the user. Okay, natin mo daanan mo detect yun. Then, balik tayo sa Google Gemini. Yung nagawa niya ng oh, hindi siya maganda. Gaganyan. Gagawin mo lang, sabihin mo dun sa AI. Please remove the text and only use logo design. Logo design. Okay. Wait na lang natin yun. Yung habang nag-wait. Okay. Okay na to. So, balik tayo dito. Refresh natin. Tingnan natin kung effect. Meron siya kaso subtitle lang siya. Pero nandun pa rin siya. Susunod naman, itong logo. Itong pag-link. Kaya sa Gemini, okay nga. Pwede siguro to. Okay. Punta tayo dun sa downloaded logo. Edit natin konti. Para mag-fit siya dun sa size ng ano, ng website logo. Open mo siya sa Paint. Then, i-crop lang natin konti. Wait lang natin mag-load. Check natin sa ano. Siya.
Minsan yung proportions niya para mag-fit siya dun sa navigation bar. Yan. Okay, ito pa konti. Okay. Then, click save. Click ulit. Then, ready natin siya. Phone, website, logo. Then, copy natin siya. Balik tayo sa folder nung website na ginawa natin. Project, immediate, sa website graphics. Then, paste natin siya dyan. Now, para mabago natin yung logo, click mo lang to, copy mo as path. Yan, copy as path. Balik ka sa Google. Anti-gravity CLI. Then, sabi mo na please change the website logo to this image. Then, paste mo yung image. Then, add mo itong command na ito. Remove the background. Make the image transparent. Okay. Enter lang. Okay. Search niya yung logo. Then, change niya to that image. Tapos yun. Search mo lang yung image. Then, pag nakita mo na, yun pa lang marapag. Gagawin niyo dyan, yung image na yun, mag-generate siya ng bago. Then, i-delete niyo yung lumang image. Re-replace niyo yung ginawa niyo image. Okay, do you want to proceed? Yes. Mag-work siya. Check niya muna yung dimension yung nung logo. Titingnan niya kung right fit siya dun sa navigation bar. Kung kailangan, ikakrop niya or aayusin niya yung proportions niya para mag-fit. Just proceed lang lagi. Nag-install siya ng mga simple script para mag-edit, mag-change ng mga files. Then, check niya. Okay na. Gumagawa siya ng bagong logo. Using yung image na binigay natin. Habang hinihintay natin matapos yung AI na i-edit yung logo, gagawin naman natin, try natin i-change yung profile picture. Yung profile picture natin na ginamit, ito, pwede natin siya i-edit with AI para magbago yung damit tsaka yung background. Hanapin natin siya sa desktop. Then, sasabit natin siya sa AI para ma-edit. Wait lang, hanapin natin muna siya. Okay, ito magbabrowse tayo. Hanapin natin yung profile picture na yun. Just so we know ano yung i-upload natin sa AI. Okay.
Ayan. Dito lang ngayon sa Gemini na website. Then, ibabrowse natin. Hanapin natin yung profile picture na gusto natin i-edit. Papa-edit natin siya sa AI. Okay, ito na yung ngayon, profile picture. Submit natin siya. Gawa tayo ng prompt. Sabi lang, please change the background of the image to this. Tapos, and change the clothes. Okay. Try natin change na. Pag okay ka nun sa command or prompt na ginawa mo, enter mo lang. Then after entering, wait mo na lang siya matapos. Hanap tayo ibang profile picture. Parang ayaw mag-submit eh. Click natin submit ulit. Yan. Sometimes nangyayari ito eh. Pagka yung AI tingin niya nagbabiolate ko ng terms and conditions ng ano niya, usage, hindi niya i-execute yung command. Check natin yun sa logo creation kung okay na siya. Pag may lumabas na parang option to continue, enter mo lang para humingi lang ng permission yung yung AI nun para mag-write ng files or mag-edit ng files. Okay, hanap naman tayo ng ibang profile picture na pwede natin gamitin na pang substitute para meron lang tayong example. Now, check natin. Ito yung profile picture. Oops, hindi to pwede kasi hindi siya image, video siya. Back tayo sa images folder natin. Hanap tayo ng pwede natin gamitin as a substitute profile picture. Ito na lang itong animated na profile pic. Yung copy natin, then back tayo sa folder ng images, paste, then back tayo sa okay, click mo lang yes para mag-continue yung pag-edit mo sa logo. Nag-edit kasi medyo marami kasi yung command na yun yung ginawa natin pa dun sa logo, kaya medyo matagal siya. Kasi may pinapabago kong images, kailangan yun, parang basahin siya ng AI, binabasa niya siya programmatically or code ang pagbasa niya sa images eh. So ayan, ina-edit niya na. Back tayo doon sa ayan, back tayo doon sa profile pic. Okay, nag-edit na yung logo, nag-update na siya. Ayan yung logo ngayon, ayan, bago na siya. Yung silambit natin ng logo na-implement nyo na sa website, site-wide. Nag-ano pa rin siya, nag-edit pa rin siya. Ayan, okay na siya. Ayan na yung status report niya na tapos na siya mag-edit ng logo. Then back tayo dun sa website profile pic. Click mo lang yung gusto mo na profile pic, then copy as path, then lagyan mo lang itong command na to para mag-change yung logo niya. Please change the profile picture to this
image. Then, control D mo yung kinopy mo na path ng image na gusto mo. Enter mo lang. Then, wait mo lang siya mag-work. Yan. Medyo i-password natin ng konti ito para mabilis siya magpakita ng results. Yan. Ito natin. Refresh mo lang lagi. Para makita mo yung mga changes niya na ginawa. Okay, nag-work pa siya. Okay. Gagawin niya dyan lahat ng instances na meron nung parang image na yun. Babaguhin niya dun sa bago mong image na pinasa. Ayan. Gagawa ko ng commands so mga authorization para mag-write sa file or mag-change ng structure ng folder. Yun yung mga dialog box na yun. Click mo lang lagi yes, enter mo lang and refresh lang. Refresh lang natin. Refresh lang para makita kung nag-change na siya. Okay. Pagka may edit ka, kailangan din describe mo dun sa AI kung anong element, anong section yung kailangan gusto mong i-edit. Then ipe-paste mo kung halimbawa may gusto kong ipalit, ipe-paste mo dun sa command prompt mo na yung gusto mong ipalit sa kanya. Yan. Okay na. Okay na. Refresh lang. Yun. Okay na siya. Then one thing more para magmukhang dynamic yung website natin. Add natin ng konting animation yung profile picture. Now itong gusto mo mag-animate ng profile picture, type mo itong command na to. Give the profile image a zoom in effect on mouse hover. Enter mo lang. Ayan. Ang mangyayari doon pagka nadaanan mo siya ng mouse, magsuzoom in siya. Wait lang natin, nag-work ulit yung AI. Okay. Check natin. Still working pa rin siya. Now, pwede ka mag-type na ng sunod na command mo na gusto mong gawin. Magiging doon, nagiging queue siya or ano siya, order of execution. Wait lang natin. Refresh natin, check natin. Wala pa, hindi pa rin pa. Ayun, okay na, gumagana na siya. Pag nag-mouse hover ka, isuzoom in siya dun sa image. Next na edit natin ay yung text stack section naman. Now sa text stack section, gusto natin gawin dyan, mag-remove or mag-a-add tayo ng mga values. Diba, may gusto kang tanggalin, i-describe mo lang yung portion ng section na yun, then yung anong element na gusto mong tanggalin or idagdag, then mag-work na yung AI para gawin yun. Ayan. On the text stack section, on the command line portion, add the CLIs, codex CLI, and
anti-gravity CLI. Yan, dadagdag niya yun dun sa ano yung portion ng section na yun para dumagdag yung parang laman niya ma-edit. After mo i-enter, wait mo lang na mag-ano yung command matapos yung AI na ginagawa niya. Sulit na siya. Ayan. Okay. Laro na yung command. Ayan. Once na mag-take effect yan, lalabas siya dun sa screen pag na-refresh natin. Wait natin matapos. Gusto natin yung refresh. Up. Na-reach na natin yung limit nun sa anti-gravity usage niya. So, kailangan natin magpalit ng tool na pang-edit. Mag-reset ito ng mga 1 week. Ganun ang ano niya pagka-full. May limit siya kung ilang beses mo lang siya pwedeng gamitin. Pag heavy user ka, mabilis mo lang magagamit yung mga limit na yun. Ito tayo ng Gemini CLI. Type mo lang sa info, Gemini CLI. Click mo yung results GeminiCLI.com. Search results niya. Yung pinaka-una, yung GeminiCLI.com. Ayan. Click mo lang yan. Ayan yung GeminiCLI.com. Copy mo lang yung command para mag-install siya. Ayan. Balik ka sa desktop. Yung command na na-copy mo, paste mo sa Windows PowerShell. Then, hit mo lang enter. After mo mag-install, exit mo yung Windows PowerShell. Then, i-open mo siya ulit. Preferably, open mo siya sa project folder. Then, yung command. Yan. Ito lang natin na PowerShell. Yan. Pag nilapat yung terminal para ma-recognize niya yung bagong installed tool. Open ka ng terminal sa folder ng project mo. Then, i-type mo lang dun sa PowerShell or terminal Gemini. Then, click mo lang yun. Tapos, enter mo lang siya para i-close niya yung folder na yun. Control mo lang. Type mo ng Gemini. Lalabas na yung CLI command window. Pwede ka na rin mag-project. Yun sa start na edit natin. Okay, now na na-install na natin yung Gemini CLI.
edit na uli natin yung text stack section. Okay, on the text stack section, i-add na natin yung command line tools na codex CLI saka anti-gravity CLI. Hit enter lang para ma-add na yung dalawang values na. Yan. So, yan. Nag-edit na siya. Wait lang natin matapos. Check lang. Yan. Okay na. Bali na-add na yung dalawang CLI tool. Refresh mo lang para makita mo yung edit na gusto mo. Nagaan pa tayo habang over pa siya. Iisip pa tayo ng susunod na i-edit natin. Okay, pwede na tayo mag-sketch siguro habang hinintay natin siya finish sa kanyang task. Okay. Edit naman natin ngayon ay ang footer section. Make the footer section more full. Add navigation links. Saka add the website logo. Gumanda yung footer section natin. Also, yung sa mga social links. Lagyan natin ang mga pangalan. Yan. Nag-over na siya. Ang pagandahin yung footer section. Refresh lang natin natin pagkano para makita natin na nag-take effect yung ginawa nating edit. Ayan. Dito siya na natin. Okay. Okay na siya. Maayos na yung footer section. Depende sa'yo kung ano palos mo ilagay. For now, mag-i-edit pa ulit tayo. Ayan na. Always allow lang pag nagano sa WordPress for file writing. Add tayo ng page naman, blog page. Add a blog page. Journal page. Ito naman pang-add ng parang lagay ng mga blog pages mo or mga journal entries mo. I-refresh mo lang para makita mo na meron ng blog entry dun sa navigation bar. Just wait lang natin siyang konti. Nagawa siya ng blog page. Wait natin. Ito siya tapos. Okay. Add a back to top button. Okay, ito naman mag-add tayo ng back to top button. Pag nasa baba ka ng web page mo, meron lalabas na button na back to top. Mas maganda may ganun yung website mo para pag gustong bumalik sa umpisa ng user, makakapunta sa isa top ng page. Okay, enter lang. Then ito naman yung
kung anong klaseng blog post ang mga gusto mo. Ayan, i-select mo lang kung anong gusto mong blog post. Kung anong type. Pwede mo select all, tapos done. Then, i-refresh mo mga ilang segundo lang para makita mo kung okay na yung blog page. Ayan, okay yan na siya. Tapos na ang blog page. Tapos yung example blog post siya na placeholder lang. Hindi siya actual blog post. Mga ano lang siya, examples. Kung ano itsura niya. Ang layout ng blog homepage mo. Okay. Ang next naman gagawin natin ay i-edit ko siya. Page i-edit ko. Hindi ko na matapos ko. Ayun, kasi natin yung edit. Yung mga blog post na example natin, pag click mo siya, bumabalik siya sa top ng blog page kasi naka-reference yung link lang dun sa mismong blog page mo dun. So, na ito yung back top button pa yung susunod nyo na yun yung naka-queue na command. After nyo matapos yung command niya na ano binigay mo, susunod niya yung in-enter mo na huling command. Parang ano siya, parang nakapila yung command niya na gagawin or yung mga tasks. Ayan. Ito medyo mabilis lang ito. Kasi mag-a-add lang yun ng ano yung parang widget. Okay, sunod naman natin i-edit yung name sa website. I-add natin yung surname natin. Ayan. Para maging kompleto siya. Hindi pangalan lang, buong pangalan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay, tapos na yun, back to top button natin. Ayan siya. Back to top, ayan, bawas na yung back to top button niya. Pagkakindot mo siya, aangat siya paakyat sa start ng web page. Okay. Next naman ay ang mga project preview. Ayan. Ayan. Type mo lang ito. Project page.
more detailed. Okay. Also make the project okay. Enter lang natin yan. Enter lang natin yung prompt na ito. Ito po okay. Pagka nagbibigay ka ng mahabang command, kailangan meron siyang comma para alam nung AI kung ano yung start tsaka end nung each command na bibigay mo or dinidictate mo sa kanya. Okay. Yung project stage niya ay nagbabago na. Yung link siya, nag-work yung link niya. Minsan kailangan check mo yung mga links sa mga projects mo para malaman mo kung tama yung links na binigay mo. Okay, yung code niya ay waiting pa. Next na video natin gagawin yung sa contact form. Right now, ito muna tayo sa projects page para ma-improve natin yung layout saka yung design feel niya para mukha siyang maganda. Wait lang natin matapos. Ayan yung projects page, tapos na siya. Mas malaki na yung mga preview image niya. Okay. Tapos na rin yun siya. Name element natin. Kompletong name na siya. Hindi na sa isang name lang. Walang surname lang. Let's wait lang natin matapos to. Okay. Bigyan mo natin siya ng image gallery para sa project page. Kahit natin itong command. Create an image gallery for each project using the images on this folder. Colon Control D. Yan. Gamitin niya yung link na yun yung folder na yun para makita kung ano pwede mo gamitin dun sa image gallery. Wait lang natin. Wait lang natin matapos siya. Yung image gallery hindi siya nag-take ito. Balik gawin na natin yung sa sunod na video para makapagpahinga na rin lahat. Okay. Next edit naman ay balik po gusto ng light mode saka dark mode na toggle sa website natin yung pag-isigilid sa taas. Okay. Tapos na siya.
na siya sa task niya. Okay, sunod na video gagawin natin, pagaganahin natin yung contacts form and yung ibang